Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao ang kasama mo. May mga tawag na hindi mo dapat sinasagot, lalo na kung ang tumatawag ay ikaw mismo. Si Marco ay isang ordinaryong empleyado. Tahimik ang buhay, walang kaaway, walang kakaiba. Pero isang gabi, may tumawag sa kanya. Hindi unknown number, hindi prank, sarili niyang numero. Napatitig siya sa screen ng cellphone niya. Parehong-pareho. Digits, format, lahat. Parang may salamin ang phone niya. Pero ang refleksyon, tumatawag. Nagdalawang isip siya, pero sinagot niya. Hello? Tahimik. Static lang. Hanggang may nagsalita. Marco. Nanginig ko hamay niya. Boses niya iyon. Eksaktong-eksakto. Hindi recording, hindi edited, hindi delay. Sarili niya. Huwag kang uuwi sa bahay mo ngayong gabi. Putol ang tawag. Napakunot ang noo ni Marco. Tinignan niya ulit ang call log. Pareho pa rin. Number niya. Pero walang record na siya ang tumawag. Napatawa siya ng mahina. Siguro glitch lang. Bulong niya. O baka prank. O baka kung ano man. Pero habang tumatagal, hindi siya mapakali. Lumipas ang ilang oras. Oras na para umuwi. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, bumalik sa isip niya ang boses. Huwag kang uuwi. Umiling siya. Ang absurd, sabi niya. At sumakay siya pa uwi. Habang nasa biyahe, napansin niya ang paligid. Parang mas tahimik kaysa usual. Mas kaunti ang tao. Mas malamig ang hangin. At sa bawat refleksyon na nadadaanan niya, salamin, bintana, screen, may kakaiba. Parang may delay. Gumagalaw siya, pero ang reflection niya, nahuhuli ng kaunti. Napakunot ang noo niya. Pagod lang, sabi niya sa sarili. Pagdating niya sa tapat ng bahay nila, napahinto siya. May ilaw ng pulis, may tape, may mga taong nag-uusap. Nanlamig ang buong katawan niya. Lumapit siya. Anong nangyari? Tanong niya. Tinignan siya ng isang pulis. Dito ka ba nakatira? Tumanggo si Marco. Nagkatinginan ng mga pulis. Sir, may nangyaring krimen sa loob. Parang tumigil ang mundo niya. Anong oras? Nanginginig niyang tanong. Sumagot ang pulis. At doon, nabali ang lahat. Ang oras ng krimen, eksaktong oras na kausap niya ang sarili niya sa telepono. Napaatras si Marco. Hindi siya makahinga. Imposible, bulong niya. Pero may mas malala pa. Sir, may nakita kaming suspect. Tumingin siya. Isang larawan, galing sa CCTV. At doon niya nakita, siya. Parehong mukha, parehong damit, parehong siya. Pero ang ekspresyon, hindi niya kilala. Nakatingin ito sa kamera at nakangiti. Hindi ako yan, naninginig niyang sabi. Pero sa loob-loob niya, may bumubulong. Ikaw yan. Hindi siya pinasok ng pulis. Dinala siya sa istasyon. Interrogation. Tanong. Paulit-ulit. Nasaan ka kanina? Sino kasama mo? Anong ginawa mo? At bawat sagot niya, may butas. Dahil kahit siya, hindi na niya sigurado. Kinagabihan, pinauwi siya pansamantala. Walang sapat na ebidensya. Pero pagdating niya sa bahay, may kakaiba. Tahimik. Masyadong tahimik. At doon niya napansin ang relo sa dingding. Paikot, pabaliktad. Tick, tick, tick. Pabalik ang oras. Biglang nagring ang phone niya. Parehong number. Sarili niya ulit. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello? At narinig niya ulit ang boses.
Mas malinaw, mas malapit. Hindi ka dapat umuwi sa bahay mo. Napatingin siya sa paligid at doon niya napansin ang pintuan ng kwarto niya unti-unting bumubukas. Walang hangin, walang tao, at mula sa loob, may lumabas. Siya. Parehong mukha, parehong katawan, pero ang mga mata, walang buhay. At ang ngiti, hindi normal. Late ka na, sabi nito. Napatigil si Marco. Ano ka? Bulong niya. Ngumiti ang kopya niya. Ako ang version mo na hindi nakinig. Unti-unting lumapit ang kopya niya. Alam mo ba kung bakit kita tinawag? Tahimik si Marco. Para palitan ka. Biglang namatay ang ilaw. At sa dilim, may nagkagulo. Sigaw, pagbagsak, paghinga. At pagkatapos ng ilang segundo, tumahimik. Kinabukasan, may bagong balita. Isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng bahay. At ang suspect, nakunan ng CCTV. Isang lalaki, nakamukhang mukha niya. Pero ang mas nakakatakot, kinagabihan, may isang tao ang nakatanggap ng tawag mula sa sarili niyang numero at ang boses sa kabilang linya, kay Marco. Huwag kang uuwi sa bahay mo ngayong gabi.